Isang taon na ang lumipas magmula ng pagbabarilin at patayin ng broadcaster na si Percy Lapid. Pero nananatiling mailap ang hustisya. At large pa rin kasi ang mastermind na si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pero ang ilang vlogger tila alam kung paano kontakin ang naturang suspect. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Tayo po ay nananawagan sa pamahalaan na pabilisin itong kaso ni Percy. Pabilisin ang pagkamit sa hustisya. Ito ang pagsusumamo ni Roy Mabasa sa anibersaryo ng pagkakapatay sa kanyang kapatid, ang radio broadcaster na si Percy Lapid Mabasa. Isang taon na kasi nang tambangan si Percy ng riding in tandem malapit sa kanyang tirahan sa Las Piñas. Pero kahit nakakulong na ang gunman, hindi pa rin nahuhuli ang pinakasalarin na nag-utos ng krimen. Dapat magsimula sa gobyerno yung pagkilos na pabilisin itong kaso. Justice delayed, justice denied. Yun ang aming motto eh. Inaantay lang natin kung anong gagawin. Una nang tinukoy bilang mastermind ang dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag at ang dating nitong Deputy Security Officer na si Ricardo Solueta. Marso kinasuhan ng dalawa ng murder at nitong Hunyo ay may alok na ring 2 milyon at 1 milyong piso para sa impormasyon ukol sa kanila. Sa kabila nito, hindi pa rin sila nahuhuli. Kung ako kay Bantag, uunahin ko na sumuko dahil sabi mo wala kang kasalanan at ipakita sa madla na malinis ang iyong konsensya. Hanggang ngayon, medyo maganit yung progress sa kaso ng pagpatay kay Percy Lapid dahil mula kay Gerald Bantag na dating Bucor Director hanggang sa iba pang mga suspects at large. Kanina nakiisa si Minority Senator Risa Hontiveros sa isang aktibidad na inialay para kay Percy Lapid sa UP Diliman. Dismayado si Hontiveros sa bagal ng mga otoridad sa pagtugis kay Bantag. Lalo't kamakailan lang ay nakapanayam pa ng ilang vlogger sa isang virtual interview ang suspect. Kung yung mga social media netizens ay magkaroon ng access sa prime suspect sa isang sensational na pagpatay tulad ng laban kay Percy, bakit hindi magka-access din sa kanya yung ating mga law enforcement authorities para iharap siya sa hustisya? Ganito rin ang sentimiento ng National Union of Journalists of the Philippines. That tells so much about the Philippine National Police, no? Kasi sila yung may mandate, no, na ipatupad yung arrest warrant, no, kay Bantag. The fact na nai-interview pa siya ng vloggers says so much about the level of impunity that we have now. Sa panig naman ng Department of Justice, plano nilang maghain ng kaso laban sa 3 vlogger na sangkot sa naturang interview. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita at ito po ay pamapasto sa korte, sa proseso po ng batas. Wanted person yan eh. Di ba sinasabi ng korte, hulihin natin to. Pero sa tanong kung nasan sina Bantag at Solueta, ayon sa DOJ, gagamitin ng mga otoridad ang mga bagong lead upang matunto na ang mga ito. Pero hanggat hindi pa sila naihaharap sa korte, nananatiling mailap ang hustisya para sa pamilya Mabasa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.